Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, good day po sir. Sir, ask ko lang, may parisan kasi ako na nabili. Proven pair at may dalawang inakay na dati nung nakuha ko. Pero lagpas 2 months na sa akin, ayaw nang mangitlog. Kahit na anong gawin ko, kompleto naman po sa mga vitamins. At pwede ba gawing pampamiting ang sili na labuyo? Salamat po. Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga po ng mga ibon. Sa katanungan sa atin ng kaibon natin, meron daw siyang nabili. Proven pair, may dalawang inakay daw nang nakuha niya. Pero lagpas 2 months na daw sa kanya, hindi pa rin nangingitlog. Alam nyo mga kaibon, kahit po proven pair yung nabili natin, swertihan lang din po sa pagkabili ng mga alaga nating ibon. Meron kasing mga pares na talagang maamo. Meron din mga pares na talagang sobrang ilap. Dito po sa mga alaga natin na sobrang maamo or kaya naman medyo maamo, ito po ang mga madalas maka-adapt sa lugar. Kapag po mabilis maka-adapt yan sa lugar, pakiramdam po nila na safe sila, mabilis din po yan mag-mating mga kaibon, lalo na po kung proven pair na. Pero dito sa mga may ilap mga kaibon, ito po ang medyo mahirap. Kapag kasi mailap yung mga alaga natin, talagang hirap din po yan maka-adapt sa lugar. Talagang matagal bago po yan maka-adapt at talagang matagal bago po yan mag-mating. Magme-mating lang po yan mga kaibon kapag ramdam po nila na safe na sila dyan sa area. Kahit po kasi mga kaibon proven pair yung nabibili natin, hindi talaga po yan basta-basta magme-mate agad. Kasi mga kaibon, pinapakiramdaman din po niyan yung lugar. Kapag po ramdam po nila sa lugar na safe sila, talagang magme-mate din po yan. Pero hindi talaga agad-agad na sabihin natin mga 1 week na nandyan sa atin, magme-mate na yung nabili po natin. Hindi po ganon dahil nakikiramdam din po yan sa area. Lalo na po ang area kung medyo nabubulabog sila, lalo pa mailap yung nabili natin, talagang matagal po yan mga kaibon. Minsan baka abutin pa yan ng 3 or 4 na buwan bago po mangitlog dyan sa ibunan po ninyo. Kaya po kung medyo mailap po yung nabili po ninyo, mas maganda huwag na muna natin silang istorbuhin. Kumbaga puntahan lang natin kapag magpapakain tayo, tapos pag nandoon na tayo sa area ng ibunan natin na nagpapakain na tayo, yung galaw talagang medyo pino para hindi magulat yung alaga natin. Kasi kung mailap yan, kapag nagulat yan, talagang lilipad yan hanggang mauwi pa yan sa medyo stress yung ibon. Pero kung yung ang ibon natin medyo maamo, sanay sa tao na nakakita tayo, halimbawa nakakita tayo na magpapakain sa kanila, hindi yung talagang lipad ng lipad sabay pasok sa loob ng nest box, okay po yan. Talagang medyo mabilis po maka-adapt yan sa area. Talagang kumbaga sanay, saan man siya ilipat, okay sa kanila dahil kumbaga sanay sa tao at sanay sa medyo maingay. So talagang okay po ang mga ganon na nabibili. Pero itong mga may ilap, talagang medyo matagal po yan. Mapapayo ko na lang siguro, kapag magbibigay tayo ng pagkain, yung galaw natin talagang medyo pino para hindi mabulabog, hindi magulat. Tapos siguro minsan sanayin po ninyo na nandoon kayo, minsan tumatambay sa ibunan po ninyo, tapos yung galawan medyo pino na para hindi sila magulat kung ano man ang mahulog natin dyan or madampot natin dyan na medyo malakas ang ingay. So yan po na lang siguro ang dapat ninyong gawin para po masanay kung mailap po yan. At normal po yan na hindi talaga nagme-mating agad kapag nilipat ng area. Kahit nga po nandyan mismo sa ibunan po ninyo tapos nilipat ninyo ng ibang cage, tapos malapit na mag-mating yung dalawa, So kapag nilipat mo yan ng ibang cage, talagang hindi rin yan agad-agad magme-mate. Mapupuspon po yun.
Dahil panibagong area, panibagong pakikiramdam doon sa area. Kahit nandyan lang po yan sa ibunan natin mismo. Nakikiramdam din po kasi yan, hindi agad-agad na basta-basta na kahit na maamo yan. Kahit na maamo yan, makikiramdam din po yan kapag nilipat sa ibang breeding cage. Talagang hindi agad-agad. Lalo na po siguro kung mailap, talagang matatagalan. Dahil po matagal makaano yung may ilap, makakuha, maka-adapt sa area. So siguro sanayin nyo na lang po na nakikita kayo palagi. At yun nga, yung galawan, kapag nagkukuha ng painuman, patukaan, medyo pino para hindi nabubulabog yung alaga natin, hindi nagugulat. Kasi pag nagulat yan, mabubulabog, lilipad-lipad hanggang medyo may stress yung alaga natin. Kaya mahirap po kapag ganon. So sa mga kaibon natin, tandaan nyo po, kahit na proven pair ang nabibili po ninyo, hindi po yan agad-agad basta-basta na mag-mate sila kapag nandyan na po sa ibunan po natin. Dahil po nakikiramdam din po yan sa area. Kapag ramdam nila na safe sila sa lugar, saka po yan mag-mate mga kaibon, lalo yung mga medyo may ilap. Dito naman sa additional question sa atin ni Sir, kung pwede daw yung siling labuyo sa mating, pwede po yan. Durugin nyo po yung sili dyan sa patoka. So kapag po magbibigay kayo, siguro kung mga 2 or 3, okay na siguro yan. Or kaya kung sobrang laki naman, yung labuyo na mahaba, 2 lang, okay na siguro po yan. Ibigay nyo po sa mga alaga po ninyo. Ngayon, magbibigay tayo ng idea ng konti kay Sir. Baka po yung alaga po ninyo di naman mailap, okay naman. Siguro ko baka natatagalan sa mating, baka po wala sa kondisyon dahil po kagagaling lang po niyan doon bumuhay ng inakay. Nasabi po ninyo na merong 2 inakay. So baka po kinakailangan lang niyan po ng kondisyon sa katawan. Kung hindi naman talaga mailap yung nakuha po ninyo, mas maganda niyan, bago po kayo magbigay ng sili sa kanila, ang gawin nyo po muna, purgahin nyo po muna yung alaga po ninyo. And then kapag napurga mga 3 days, so 3 days na yung nakalipas, magbigay kayo ng patuka, samahan nyo na po ng sili na patuka na merong siling labuyo. So yun lang po ang dapat ninyong gawin. Baka sakaling makatulong. Sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan po ninyo mga kaibon. So yan po yung unang katanungan sa atin. Ito po yung pangalawa. Morning po, ask ko lang po, pwede po bang maging kambal ang inakay ang isang ibon? At okay lang po ba na di magbigay ng egg food? Kasi po nasa labas po kasi ang akin na ibunan. Salamat. So di ko alam kung ano yung tinatanong sa atin ni Sir na kambal. Sa shell ba? 2? So meron mga nangyayaring ganyan, pero po bibihira. Bibihira po ang mga nangyayaring ganyan na isang itlog, 2 po ang laman doon sa loob. Bibihira po ang nangyayaring ganyan. Swertihan siguro kung makapagpalabas tayo ng ganyan. Kasi po, yan lang naman po ang tanging tinatawag na kambal. Isang shell, 2 laman. Hindi naman kasi pwedeng magkambal na bawat isang itlog magkamukha lang yung ibon. So para sa akin, hindi po yung kambal. Talagang magkahawig lang sila. Pero kung sa isang shell, 2 yung laman, yun po siguro ang maaari nating matawag na kambal, yung alaga nating ibon. Ngayon, dito tayo sa tanong ni Sir kung pwede daw ba magbigay ng egg food kasi nasa labas daw yung ibonan niya. Alam nyo mga kaibon, sa totoo lang, dati nagbibigay po ako ng egg food sa mga alaga ko. Nagbibigay po ako niyan noon. Pero ngayon, hindi na dahil po sa naging experience ko. Sa mga ibonan kasi natin, di maiwasan or di natin alam na merong mga langgam dyan na maliliit. So hindi natin alam na meron dyan. Minsan kasi naglalabasan na lang yan pag meron silang naaamoy. Ito kasing mga egg food mga kaibon, talagang na-experience ko noon na nagbigay ako nito sa mga alaga ko na merong painakay. Ito po ang nangyari dyan mga kaibon, yung mga inakay mas lalo tuloy inatake ng mga langgam.
Yung mga tapon-tapon sa mga loob ng nest box na sinusubo ng breeder, yun naman ang pinunteriya ng mga langgam. Tapos hanggang napunta na sa mga alaga natin, mga kaibon, napunta na doon sa mga alaga natin, hanggang nakita ko yung bibig na merong mga tapon-tapon na egg food, yun na po ang pinaglalanggam. Kaya mula noon, hindi na po ako nagbigay. Yung ibon na ni sir nasa labas, baka po yung labas marami diyang langgam sa baba. Mas mabuti siguro, obserbahan mo muna, wala naman pong problema kung magbibigay po kayo kahit nasa labas po yung ibunan po ninyo. Ako, sinishare ko lang yung naging experience ko sa pagbigay ko ng egg food, na sana wag nyo rin pong ma-experience na ganun ang mangyari. So wala naman pong problema ang pagbigay ng egg food sa mga alaga. So kung halimbawa wala namang langgam dyan sa area ninyo, sa baba, sa ibunan, okay lang yan, magbigay po kayo sa mga alaga po ninyo. Pero ako, hindi po ako nagbibigay kasi yung ibunan natin medyo, kahit na nasa loob merong maliliit na langgam, yun ang naging problema. So dapat kung magbibigay tayo ng ganon, talagang clear na wala tayong makikita. Kasi mga kaibon, yung egg food, may lasa po yan. May lasa po yan, kaya po nilalanggam. Kaya medyo delikado kung merong langgam sa area tapos merong tayong painakay. Mas maganda siguro kung wala tayong painakay na magbibigay tayo doon sa mga alaga natin. Pero kung meron tayong painakay, kapag naamoy po ng mga langgam yan sa loob ng nest box, kasi minsan meron ng mga langgam-langgam sa may nest box, so hindi natin mapapansin, yun na po ang pagmulan ng ikamatay ng mga painakay natin, yung pagsubo ng mga breeder natin doon sa mga inakay. So doon sa mga kaibon natin, walang problema po yan, basta i-clear nyo lang po yung area na talagang walang langgam. At yung ibunan po natin, mas maganda, make sure natin na walang nakakaakyat dyan sa mga cage, sa mga nest box na langgam. Pero kung meron, mas mabubuti na siguro na wag na tayo magbigay. Sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos. Hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.